yan ang papatay sa pangarap nyo. And for some of you guys, medyo malakas yung inyong energy ng pagkanega, no? Overthinking, doubts, yan. So, sayang ito guys kung hindi nyo ito ma-experience itong abundance of money nito dahil lang sa inyong duda at sa inyong takot, kasi ibibigay talaga yan sa inyo. Ayan, no? Ask and you shall receive, mga kapiksi, diba? Kung hinihingi nyo, ibibigay yan sa inyo, pero you have to take risks, guys, no? Kailangan nyo mag-risks, kailangan nyo sumubok. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is first quarter kapalaran from January to March ng 2024. So bahagi pa rin ito ng ating 2024 kapalaran series, mga kapiksi. Meron na tayong yearly kapalaran, meron tayong pera kapalaran, blessings kapalaran, at saka yung first half ng 2024 kapalaran. So lahat ng playlist nyan guys, may kita nyo sa description box nitong video, o kaya naman hanapin nyo na lang yung playlist nyan sa ating homepage. So pakinggan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, mga kapiksi. Combination ng positive and negative energy. General reading lang, mga kapiksi. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Council of Light, mga kapiksi. Divine orchestration, helpers in the subtle realm. So ito guys, no, you have to understand na hindi tayo nag-iisa sa ating buhay. You are not alone. You were not alone. You were never alone. Lahat tayo may mga gabay, mga kapiksi. We have our spirit guides, angel guides, and sometimes even yung ancestors natin, they are always protecting us, mga kapiksi. So it means na hindi ka nag-iisa sa buhay mo. Palagi kang ginagabayan, palagi kang pinoprotektahan sa bawat oras, sa bawat sandali ng buhay mo, especially sa mga panahon na nalulungkot ka, nababagabag ka, or may mga bagay na bumabagabag sa iyo, mga kapiksi. All you have to do is to quiet your mind, and then magdasal ka. Okay, speak to them and they will definitely help you, mga kapiksi. Okay, so power of prayers, mga kapiksi, napakabisa ng pagdadasal, no? So wag na wag nyong i-take for granted yan. For some reason kasi yung mga tao parang nakakalimutan na nila yan nowadays, no? Because they are too consumed with their life, with their social media. Sometimes nakalimutan na magdasal. So wag na wag natin kakalimutan magdasal, mga kapiksi. Kahit isang beses nang sa isang araw, ilang minuto lang naman yan, no? Nagagawa nyo nga mag-scroll sa social media ng countless hours, diba? Ano ba naman yung magdasal kayo, mga kapiksi? Alright? And Akasha, your guidance is divinely guided. So sabi ko nga sa inyo guys, ginagabayan kayo, and yung mga gabay nyo may divine guidance pa yung mga yan. So hindi talaga kayo mapapahamak, mga kapiksi. Okay? Again, you're always protected, you're always guided to the right direction. Always magdasal, mga kapiksi, para hindi kayo maligaw ng landas, para hindi kayo malito, para mawala yung mga bagabag nyo. Okay? Mabawasan yung mga stress nyo, yung mga worries nyo. Napakabisa ng power of prayers, guys. And then yung last message for you, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo. Mirror, ito guys, napakagandang mensahe nito. What, who, or what is triggering you? So you have to understand itong concept na to guys. Mirror, no? Mirror, salamin. Your 3D, your physical reality, yung experience nyo sa buhay, yung nakikita nyo ngayon, it's a mirror. It's a direct reflection of what's going on in your head. Kapag nagsasalamin ka, mga kapiksi, diba? Diba may mga salamin kayo, salamin sa bahay. Pag nagsalamin kayo, nakikita nyo yung reflection nyo, diba? Dun sa salamin, nakikita nyo yung sarili nyo sa salamin. Sa buhay, yung buhay natin, yung 3D natin, yung physical experience natin, yan ang mirror ng iniisip nyo. Okay? Yan ang mirror ng yan ang salamin ng nangyayari sa isip nyo, what's going on in your head, yung mga dominant thoughts nyo, yung mga dominant beliefs nyo, yung mga beliefs nyo simula nung pagkabata pa kayo,
hanggang tumanda kayo. Okay? Whatever you accepted to be true, negative man yan or positive mga kapiksi, your life is just reflecting back to you kung ano yung dominant thoughts mo. Okay? So, assess mo yung buhay mo, anong nagtitrigger sa'yo. Maganda ba yung experiences mo? Or puro problema ba yung experiences mo? Okay? Kasi dun sa salamin, dun sa 3D mo, sa physical reality mo, pag nakita mo yung reflection nun, alam mo kung maganda or hindi yung pattern of thoughts mo, yung belief system mo, yung nasa isip mo. Okay? And everything, ang maganda dito guys, everything is changeable and malleable. Kung hindi mo gusto yung nangyayari sa'yo, yung nakikita mo, pwede mo siyang baguhin kasi pwedeng magbago yung pattern of thoughts mo. Pero hindi siya magbabago sa 3D mo, sa physical reality mo, sa salamin, hanggang hindi mo binabago yung sarili mo. So, let's say for example, nagsalamin ka, nakita mo magulo yung buhok mo, buhaghag, ganyan. Susuklayin mo ba yung sarili mo sa salamin? Diba hindi? Anong susuklayin mo? Yung sarili mo. Pag sinuklay mo yung sarili mo, doon mo makikita na nagbabago yung reflection mo sa salamin. Diba? Ganun din sa buhay mga kapigsi. Hindi mo mababago yung 3D mo, yung physical reality mo, hanggang hindi mo binabago yung sarili mo sa isip mo. So, ganun lang kasimple guys. Kaya, yung mga nagtatanong, kapigsi, bakit ganitong buhay ko? Bakit ang malas-malas ko? Ang sipag-sipag ko naman. Pero, naghihirap pa rin ako. Puro problema po. Problema pa rin ako. So, ask yourself, what am I thinking? Anong iniisip ko? Okay? And then, kung pangit ang iniisip mo, pangit ang belief system mo, change it para magbago yung buhay mo. Ganun kasimple guys. Alright? So, sobrang ganda ng mensahe. Sana natutunan nyo. Sana naintindihan nyo guys kasi gusto ko talaga nagbabasa ng ng mga oracle messages para mai-convey ko sa inyo ng maayos yung mensahe and para talaga magbago yung buhay ng mga kapiksi. Okay? So, eto na. Tingnan natin yung mga paparating sa inyo ngayong first quarter, guys. Shuffle ko to habang sinashuffle ko to, Leo. Panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo sa pagyaman mga kapiksi ngayong 2024. Mag-avail na kayo ng course guys, huwag na kayo magpahuli. Sobrang ganda talaga niyan guys, and good news kasi ngayong January ay magbibigay tayo ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until January 31 guys, kaya mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. Alright. So, grabe ito guys. Sobrang ganda nitong mensahe sa inyo. Itong mga pwede nyo ma-experience ngayong first quarter ng 2024. Anytime sa loob ng first quarter, March to, January to March. Leo, kayo ay represent ng King of Wands. Lumabas din yung feminine energy ng ating fire sign, Aquarius, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, mga kapiksi. So, for some of you, maaaring may ganyan din kayo sa inyong natal chart, or for some of you, you may be dealing with another fire sign. So, ito guys, nakikita natin na
ang ganda ng nag-aantay sa inyo mga kapiksi, no? As in, this is abundance of money, abundance of wealth, abundance of riches. Ito'y pera-pera guys, no? Kaperahan ang nag-aantay sa inyo. Pero for some reason mga kapiksi, yung iba sa inyo, you are living in fear. No, you are living in fear, you are living in doubt. For some of you, gusto nyo no? Ito, nararamdaman natin na yung iba sa inyo gusto nyong sumubok ng iba, gusto nyo mag-try ng iba, gusto nyo lumabas ng comfort zone, pero may takot yung iba sa inyo. Nauunahan ng takot, nauunahan ng duda. For some of you, maybe nag-overthink din kayo, no? Kumbaga parang hindi nyo pa nasusubukan, marami na kayong what if. Let's say for example, gusto nyo magnegosyo, pero may mga what if kayo. What if hindi kumita? What if malugi? What if hindi pumatok? So, kumbaga parang hindi nyo pa nasusubukan, kinakain na agad kayo ng negative assumptions nyo. Yun yung nagnanakaw guys ng abundance sa buhay nyo. Yun yung block nyo, no? Yun yung nagnanakaw ng kaligayahan nyo, yun yung nagnanakaw ng swerte nyo, yung mga doubts and fears. Kaya nga pagdating sa fears mga kapiksi, palagi ko sinishare yung quote, no, dun sa Dune na novel. Sabi ng author doon, I must not fear. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. So, yung mga takot at duda nyo mga kapiksi, yan ang papatay sa pangarap nyo. And for some of you guys, medyo malakas yung inyong energy ng pagkanega, no? Overthinking, doubts, yan. So, sayang ito guys kung hindi nyo ito ma-experience itong abundance of money nito dahil lang sa inyong duda at sa inyong takot. Kasi ibibigay talaga yan sa inyo. Ayan, no? Ask and you shall receive mga kapiksi, diba? Kung hinihingi nyo, ibibigay yan sa inyo, pero you have to take risks, guys, no? Kailangan nyo mag-risks, kailangan nyo sumubok, kailangan nyo sumugal, okay? Pero dapat calculated risks din, mga kapiksi. So, dapat pinag-aaralan nyo lahat ng bagay, lahat ng pinapasok nyo, gamitin nyo din yung logical na pag-iisip nyo, hindi porket uso, hindi porket trending, diba? Sunggab lang ng sunggab. So, dapat ginagamitin din ng masusing pag-aaral, mga kapiksi. Pero, you have to trust yourself and be confident, mga kapiksi. Maging ikaw ang responsible sa buhay mo ikaw ang responsible niyan. Sabi ko nga guys, hindi magbabago yung treaty nyo hanggang hindi ka nagbabago, hanggang hindi nagbabago itong belief system mo, okay? So alisin yung pagiging nega, stop overthinking, always tell yourself, sa mga natatakot, sa mga may doubts and fears, tell yourself, affirm nyo, everything is always working out in my favor, okay? I-comment nyo na rin sa baba guys, everything is always working out in my favor, para talagang may paglabanan nyo yung mga takot, and para palagi maging pabor sa nyo yung sitwasyon no matter what. And ito guys, i-main nyo na itong mga abundance of money na to, and magbabay kayo, babay overthinking, babay negativity, yan. I-comment nyo din yan sa baba, magbabay na kayo dyan mga kapiksi, stop it, okay? And i-welcome nyo tong abundance na to. Sayang kasi kung hindi nyo ma-experience dahil lang sa mga duda at takot nyo. Ayan, no? Nakagapos kayo, mga kapiksi, nandun yung pag-uurong sulong nyo, mga kapiksi. Okay? Nandun yung pag-uurong sulong nyo. Pero ito guys, nandun yung pagiging indecisive nyo pa rin kasi. So, may mga bagong kontrata na maaaring dumating sa inyo. Pero, yun nga, may mga indecisive na bahagi kayo. Kumbaga merong part na nagiging indecisive kayo because of doubts and fears, ito mga kapiksi. Pero may mga offers na dadating sa inyo, mga opportunity ito, mga good news pagdating sa kaperahan. For some of you, maaaring mag-travel, no? Itong travel na to, maaaring kasama nyo yung inyong partner, specific person. Kung kayo man ay nasa romantic relationship, parang magkakaroon kayo ng getaway. Yung iba, pwedeng honeymoon, or kaya parang second honeymoon, third honeymoon, ganyan. Pero magkakabanding kayo ng iyong partner or specific person kung meron kang romantic relationships. Tsaka yung iba sa inyo magkakaroon ng budget, no? Kung parang pinoproblema nyo yung budget for travel, huwag kayo mag-alala kasi by the time na dumating yung time na to, yung budget, dadating siya ng kusa sa inyo. So, ipon-ipon din pag may time, mga kapiksi. Alright? And, ayan guys, so ito guys, alisin nyo itong ito yung overthinking nyo, ayan, no? Yung sinasabi natin, nag-overthink. For some of you, maraming bagay na nagpapastress sa nyo. And kapag hina-highlight nyo yan, mga kapiksi,
talagang may stress kayo. Okay? Kasi sabi ko nga, 'di ba, yun yung reflection ng buhay nyo, yung 3D nyo is reflection of your thoughts. So kung palagi nyo siyang iniisip, definitely magre-reflect siya sa inyong physical reality. Pero nakikita natin na kahit nasa kabila ng mga negative assumptions nyo or pagiging overthinker nyo, magpa-progress pa rin naman yung inyong buhay. Pero sayang ito, guys, kasi parang slow progress ito, no? Kung sinabayan nyo pa siya ng positive na mental diet, mas mapapabilis yung progreso nyo sa buhay. Okay? So, stop overthinking, mga kapiksi. Yan ang mensahe sa inyo, Leo. Tigilan yung pag-overthink kasi sayang yung mga abundance na nag-aantay sa inyo. So, on the good side naman, mga kapiksi, iman nyo yung mga abundance of money, travel, no? Kasi nakikita natin na yung iba sa inyo magta-travel. Yung mga contracts, may mga dadating, pero kailangan matuto kayong mag-decision, mga kapiksi. Alright? Comment down below, Leo, if feeling nyo naka-resonate kayo. Guys, ito yung ating mga 2024, mga pampaswerte subliminals, guys. Panoorin nyo na para talagang maging maswerte kayo, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. Love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.